Ay, okay. Nasa ating linya, tama-tama. Total, pinag-usapan natin supply ng mga bilihin tulad na lamang ng galunggong at kung ano-ano pa, pati na rin po ang bigas na wala na rahong mabiling mura. Ang pinakababa na rahoy, 40 pesos. Malaman natin observation dyan ng Executive Director ng SINAG, si Sir Jason Cainglet. Ready na ba? Sir Jason, good morning po sa inyo, sir. Si Orly Trinidad po ito sa Radyo na TV pa. Sir Jason. Good morning po, Ka-Orly at sa lahat po ng nanonood ng programa. Kahapon ko pa, nung sa araw ko pa naririnig na walang mabili ng nung kung dati talagang marami kang mabibila ng mura, meron pa kang nakakapalad na makakuha ng 20 pesos. Parang pagpasok ng Enero, pahirapan. Ano bang sitwasyon lalo na ho nung inalis na ho yung import ban sa bigas? Opo, yung sa bigas sa Ka-Orly, matagal natin sinasabi na yung import ban ay wala naman talagang direktang epekto sa ating mga stocks dahil marami po talagang bigas. Nag-over-import tayo for the past 2 years. Kaya po wala tayong dapat inaasahang pagtaas kahit yung sinasabi nilang paglakas ng dolyar laban sa piso. Dapat po wala siyang direktang apekto sa presyuhan dahil 50% Ka-Orly ang binaba mula noong 2024. Yun sana hinahanap natin. Nagre-reflect sana po yung mababang global market ng bigas pagdating po sa lokal. Binanggit nyo yan balikan nga natin. Ano dapat ang ini-expect, inaasahan natin presyo kada kilo dapat ng bigas? Kung pagbabatayan po yung naging presyo bago pa man ito tumaas mula noong 2024. Opo Ka-Orly, tandaan natin nasa 650 to 700 dollars per metric tons tayo at tapos 35% pa yung taripa, no? Ang halaga ng bigas umabot ng 50, 55. Ngayon po nasa 330 dollars per metric tons na lang, tapos ang taripa ay 15%. Ibig sabihin dapat po kung lagpas kalahati na yung binaba, naglalaro lang po sana sa 35 hanggang 40 yung ating presyohan ng bigas para po kumbaga reflected talaga, no? Yung pagbagsak ng presyo sa global para naman po sa kapakinabangan ng ating mga mamimili sa lokal. Wala na yata 25 to 40 dahil pinakababa na raw yata ngayon 40 pesos. Tama ba yun, Sir Jason? Ang sa atin nga po, kaya pa sana hanggang 35 at 40. Sa presyohan ngayon dahil lang landed cost, Ka-Orly, yung magandang bigas na, 5% broken, nga po, nasa 26, 27 pesos lang po landed cost na. Kaya kung 35 hanggang 40, kayang-kaya po sana kung kumbaga ay na-enforce natin itong kinikita po ng mga traders at importers. For the past 6 months, Ka-Orly, ganun po dapat kababa ng presyo ng bigas sa ating mga pamilihan. Hindi ko lang mawari kasi noong pag napag-uusapan ito at makikita mong may nagbabantay at may nag-iikot, nakukuha naman yung kung magkano lang talaga yung presyo. Batay nga, kasi pinagbabasihan po dyan yung landed cost. Yung presyo nito mula sa pag-angkat, pagdala ho rito at pagdala sa mga warehouse. Pero after ho nun, talagang hindi na ho natin malaman anong nangyayari. Dahil pag makikita na lang ho natin sa retail, hataw na ho minsan ang presyo, may pasobra na ho 5 hanggang 10 piso kada kilo. Opo, tama Ka-Orly. Kaya sinasabi natin dapat ay hindi lang monitoring, kung talagang enforcement. Maraming show cause order, marami pong kumbaga ay pinapadala ng sulat ng DTI at DA. Kailangan po talaga ay baka merong masampulan tayo para hindi na po ulit-ulit kasi po kahit araw-araw ka mag-show cause order, kung yan ay parang pakiusap lamang, talagang babalik at babalik po yung magiging problema natin. At yun po ang ating nakikita, nangyari sa sili, sabi nyo kanina, sa sibuyas, sa kamatis, sa carrots, at kahit po sa presyuhan sa baboy at manok. Kasi para talaga may nanunubok, napansin ko lang. Bukod sa bigas saka sa karne, yung gulay, pati sili, mukhang may nanunubok. Parang kung makakalusot ang 1,000 piso kada kilo, gagawin Opo, tama Ka-Orly. Yung tandaan natin, yung mga balita sa DCWB ni 1,000, yung farm gate hindi naman tumaas, pinakamataas na po na kinuha sa farmers, 300. Opo, talagang triple po ang dinataas pagdating po sa pamilihan mula po sa farm gate. Okay, dako lang ako sa isda. Napansin ko lang itong nakalipas sa 2 hanggang 3 araw, yung binabantay namin palagi ni Mark, merong 300, galunggong, 360, 380 hanggang 400. Pero nagugulat ako, paglabas po ng Metro Manila, hindi ganoon ang presyuhan.
Ano ba 'to? Talagang hindi mo makokontrol kung magkano ang ipepresyo ng isda sa loob ng Metro Manila. Ilang hakbang lang lalabas ka, iba na ang presyo raw kasi, Sir Jason. Bakit gano'n? Opo, ang problema talaga natin, ang tagal natin binabanggit, ka-ordi, yung sa gitna, ang kuha sa bagsakan po sa ating mga mangingisda, itong galunggong, for the past 2 weeks, talagang medyo tumaas, pero nasa Tama ba? 200 lang ang kuha sa kanila. Oo. Ibig sabihin, kung 200, hindi po dapat siya lumagpas ng 300 pagdating sa mga pamilya. Sabi nyo nga, lumabas ka lang sa Manila, Tatlong hakbang lang eh. kang Yung 3, alam mo, po. 380, 360, 380, by nasa 320, 330. Sabi ko, bakit gano'n? Ilang hakbang lang naman diferensya. Tama po, baka kailangan i-review talaga yung cost structure at yung totoo talagang monitoring at enforcement ng mga presyohan, dahil sabi nyo nga, namamayagpag po, nanunubok, pag di nakabantay, tuloy-tuloy yung pagtaas, pag nasita, pag nabanggit, yun, medyo bumababa. At kung hindi nga po sa tulong ng mga media, ay talagang sisipa talaga na malaki ang presyo. Mabuti po nagbabantay talaga tayo, pero yun nga, dapat hindi ang media ang nagbabantay, dapat yung mga ahensya ng gobyerno para maprotektahan naman po yung interest ng mga mamimili. Dapat bantayan, lalo na yung pinanggagalingan ng isda na botas. Para matiyak natin na talagang tamang presyo yung pinanggagalingan na dinadala sa mga palengke. Sir Jason, tingin ninyo? Opo, tama po. Wala sa bagsakan, sa bulungan, dapat po monitor na ng ahensya. Ang problema ng ating monitoring, ka-orly, paulit-ulit natin sinasabi, nasa palengke lang eh. Dapat mula pa doon sa bagsakan, mula pa doon sa farm gate, mula pa doon sa mga pinagkukulan, sa source, meron na po tayong monitoring para alam natin na kung ito ba ay sumosobra sa presyo. Dahil meron naman tayong batas sa profiteering, yung ating anti-economic sabotage law, dapat po talaga monitored natin mula farm gate hanggang sa pagbagsak po sa palengke ng mga produktong agrikultura. Sir Jason, siguro sa susunod pag-usapan natin kung natutupad ba yung ating matagal nang pinapangarap at lagi natin naririnig na pangako na karagdagang cold storage para sa ating pong magsasaka at yung tulong para mapadala ho nila sa palengke o sa merkado yung kanilang mga produkto na hanggang ngayon mukhang drawing pa rin, Sir Jason. Opo, may mga initiative. Wala pa sabi yung cold storage, pati mga warehouse mukhang hindi pa rin yata nangyayari dahil meron mga itatayo, pero ang makikinabang mga importer din, Sir Jason. Hanggang ngayon yung pa rin ang problema. Kahit araw-araw tayo magsagawa ng congressional inquiry, yung pa rin nalalabas sa kanilang pag-iimbestiga, Sir Jason. Opo, yun ang nakakalungkot, ka-orly. At iba pang mga post-harvest, mga dryers, mga sa mga processing na ating produkto. Talagang nakaplano, pero unfortunately hindi pa po talaga natutupad at napapakinabangan ng ating mga magsasaka. Pag-usapan natin yan sa susunod kasi hinihintay ko lang yung ilang mga impormasyon galing mismo dyan sa may Southern Tagalog pati sa bahagi ng Central Luzon area, yung mga pangakong hanggang ngayon ay napapako mula sa Department of Agriculture. Sir Jason, magandang umaga po sa inyo, sir. Sa ulitin po. Opo, maraming salamat, ka-orly, at magandang umaga rin po sa kanilang lahat. Thank you po, Sir Jason Kenglet, Executive Director ng Samang Industriya po ng Agrikultura. Sitwasyon ng presyo ng mga pangunahing bilihin pa rin po. Yan ang talagang hindi ho natin pwedeng pabayaan at laging tinututukan. Buena Manong Balita.